Mula 2018, aabot na sa 12 paraphernalia o mga kagamitang ginagamit sa iligal na droga ang nakumpiska ng PIDEA Cordillera. Ang mga ito nagsisilbing mga ebidensya laban sa mga nahuhuling suspects. Ngayong araw sa bisa ng court order ng Branch 3 ng Regional Trial Court ng Baguio City. Sa unang pagkakataon, ang lahat ng ito pinagsisira ng PIDEA Cordillera. Different cases na ordered by the courts for us to distract and dispose these non-drug evidences. This to ensure na hindi po magamit ulit. Usually yung mga evidences na ginagamit nila, usually ito sa mga ginagamit sa pag-repack, ginagamit sa ginagawa sa mga drug dens. So to show the people na dapat hindi ma-recycle itong mga non-drug evidences. Patuloy pa rin naman daw ang pagtutok ng PIDEA Cordillera sa mga nagtatanim pa rin ng marijuana sa rehiyon. So, tuloy-tuloy po yung ang monitoring natin kasi alam naman natin na the grounds sa Cordillera Mountains is very productive for agriculture. So, marami pa rin po sa atin na mga kababayan na hindi pa rin po tumitigil sa pagtanim. Isa sa kanilang nakikitang solusyon ang pagtulong na magkaroon ng ibang legal na hanap buhay ang mga posibleng cultivators. Actually, matagal na kasi itong plano ng Dangerous Drugs Board kasi usually this is the dapat Dangerous Drugs Board but we are the representative of the Dangerous Drugs Board sa region na we are going to coordinate usually sa mga LGUs na concerned Kibungan and Bakon in Benguet, Antinglayan in Kalinga. No? Kung paano natin makatulong. Kasi medyo kung makita nyo po yung bundok, napakalaki. Kaya naman isinusulong ngayon ang pagkakaroon ng maayos na farm-to-market roads na maaaring magamit para sa pagbebenta ng iba pang pananim at hindi ng marijuana. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.